Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siguro yung mga gusto kong sabihin, nabanggit na lahat ni Sheikh Abdullah. Kasi yung mga, actually yung mga, yung mga nasabi niya kanina tungkol sa akhlaq, yung taqwa, actually yun talaga yung pinaka punto natin kung bakit tayo nag-aayuno. Di ba? Kasi ang pag-aayuno ay madrasa o school. Sa school, may mission vision yan, di ba? May layunin ang school. Meron silang vision, meron silang mission. Yung vision ng school, halimbawa, kung iugnay natin dito sa ating pag-aayuno, malinaw. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibig sabihin, upang ma-attain natin yung pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung vision natin. Tapos yung mission, kung ano yung mga gawain upang ma-attain natin yung takwa. So, ibig sabihin sa pag-aayuno, ang mission natin ay alamin o gampanan yung mga gawain na magiging dahilan upang maabot natin yung takwa na tinatawag. Ibig sabihin, nandyan na yung pag-aayuno, yung pagbabasa ng Quran, yung pagbibigay ng sadaqah, at ang ilang pang mga gawain na inutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yun. So, ang sabi natin mga ulama, bago magsimula ang Ramadan, mga kapatid, ay kinakailangan meron tayong, o kinakailangan natin bigyan ng pansin itong dalawang bagay na ito. Ang una, yung pagkakaroon ng husnun niyah. Ibig sabihin yung magandang intensyon. Yung magandang intensyon. Dahil yung intensyon ng isang Muslim, Masya Allah, ay kakaiba siya. Dahil bakit? Napakalinaw ng hadith na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamma, sabi niya, bihasanatin falam ya'malha falahu ajruha. Kung sino man ang nagkaroon ng intensyon lang yan, ha? Hindi mo pa nagawa. Falam ya'malha, at hindi niya nagawa, falahu ajruha, ay magkakaroon siya ng gantimpala. Magkakaroon siya ng gantimpala. At kung nagawa man niya yon, ibig sabihin, i-multiply ng Allah subhanahu wa ta'ala from 10 to hindi natin mabilang. So, yun ang una nating kailangan gawin. Ibig sabihin, kinakailangan mga kapatid, meron tayong intensyon. Ano yung intensyon na yon? Ta'atullah. Yung sambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Abdullah ibn Ahmad, yung anak ni Imam Ahmad, sabi niya sa kanyang tatay, alam natin, siguro naririnig natin si Imam Ahmad na kabilang siya sa mga great imam na nagkaroon ng madhab. Ibig sabihin, yung pananaw niya sa fiqh ay ginawang madhab, school of thought. Meron siyang anak na si Abdullah. Ang sabi niya sa kanyang tatay, awsini. Sabi niya, payuhan mo ako. Ang sabi ng kanyang tatay na si Imam Ahmad, sabi niya, inwil khair. Sabi niya, magkaroon ka ng magandang layunin. Magkaroon ka ng magandang layunin. Subhanallah. Tapos sabi niya, فَإِنَّكَ لَا تَزَالُ بِخَيْرٍ مَا نَوَيْتَ الْخَيْرَةِ. Sabi niya, dahil ikaw ay
mananatili, sabi niya, sa kabutihan kapag ikaw ay naglalayon ng kabutihan. Ibig sabihin, sa intention mo pa lang ay meron ka ng gantimpala, bi'idhnillahi ta'ala. Yun ang sabi natin mga ulama. Ibig sabihin, kasi siyempre, in general naman, sa anumang mga gawain, lalong-lalo na sa ibadah, hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala kung walang intensyon. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Ang lahat ng mga gawain ay nakabase sa intensyon. Wa innama likulli imri'in ma nawa. At ang makukuha ng alipin na gantimpala ay ayon sa kanyang intensyon. So yan. So ngayon, meron kang intensyon. Ang pangalawa, dapat alamin mo kung ano yung mga bagay na ini-intend mo na gawin. At syempre dito, papasok na yung pag-aaral. Kasi maraming pwedeng gawin sa Ramadan. Ibig sabihin, kinakailangan natin ng prioritization sa ating mga gawain. So, paano natin, kumbaga, binibigyan ng priority yung mga gawain natin sa Ramadan? Baka mamaya, magkakaroon ng traffic kasi kung minsan pumapasok sa isipan natin, nandiyan yung pag-aayuno, siyempre, pagbabasa ng Quran, zikir, sadaqah. Siyempre, yung intention natin, doon ka ng park sa ilang parking ng imam? Park imam ba? Basta kung so yung intention natin ay naayon dapat sa kung gaano ito ka relevant sa Ramadan. Siyempre, sa Ramadan, ano bang pinaka mahalagang bagay na ginagawa sa Ramadan? Ano? Fasting. So, ibig sabihin, yun ang top priority natin. Di ba? Yun ang top priority natin, ang pag-aayuno. Tapos, ano pa? Pagpapatawad. Kasama na yon. Reading Quran. Nandoon na rin yon. Yung Qiyamul Layl. Di ba? Yung tarawih na tinatawag. So, ibig sabihin yun ang pangalawa. Kasi, bakit ka magtatarawih? Halimbawa, hindi ka naman nag-aayuno. I mean, di natin sinasabi na wag mong gawin dahil hindi ka nag-aayuno. Pero, dapat mag-ayuno kasi yun ang wajib at ang salatut tarawih o Qiyamul Layl in general ay sunnah. Diba? So, ibig sabihin, yung pagbibigay natin ng priority sa ating mga ginagawa ay dapat na ayon sa kung gaano ito ka-relevant sa buwan ng Ramadan. Siyempre, ang una yung pag-aayuno. Ang una ay yung pag-aayuno. Ngayon, dahil sa ang pag-aayuno ay ito yung the most relevant ibada o worship na ginagawa sa Ramadan, dapat ito ang pagtuunan natin ng pansin. Basically, kapag naririnig natin yung psalm or fasting, ang pumapasok kagad sa isipan natin ay yung pag-iwan sa pagkain at ang pag-inom. Di ba? At yung ibang mga muftirat o mufattirat. Pero ang sabi ng ating mga ulama, yun ay part lang actually. Part lang yun ng pag-aayuno. Yung pag-iwas sa pagkain at pag-inom sa araw, siyempre. Dahil, ang pinakapunto ng yung pagpigil, mula sa pagkain man yan, mula sa pag-inom man yan, mula sa paggawa ng haram. Mula sa paggawa ng haram. Dahil, napakalinaw ng hadith na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sa'imin sama naharahu wa ja'a wa 'atash." وَمَعَ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا هَذَا الْجُوعُ. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baka ang nag-aayuno o yung taong nag-aayuno
Sama naharahu wa ja'a wa atash. Nag-ayuno siya sa araw at nagutom at nauhaw. Wa ma'a dhalika laysa lahu min siyamihi illa hadha al-ju'. At ganun pa man, wala siyang nakukuha mula sa kanyang pag-aayuno maliban lamang yung pagkagutom at saka yung pagkauhaw. Kapag halimbawa ikaw ay nakakain o nakainom, medyo aware ka pa. Kumbaga parang okay, nawala yung pag-aayuno ko. At usually, kapag nawala yung pag-aayuno natin, ay binabayaran natin. Pero, baka mas malala, or siyempre mas malala, yung taong hindi siya aware na wala siyang nakuha sa kanyang pag-aayuno dahil sa paggawa niya ng haram. Dahil sa paggawa niya ng haram. So kaya, subhanallah, doon papasok yung sinasabi natin kanina na yung sinabi ni Sheikh Abdullah tungkol sa akhlaq. Actually, dalawa talaga yung pinakapunto natin sa pag-aayuno. Although, kapag sinasabi natin taqwa, parang generalized term na actually papasok na doon yung akhlaq. Pero, pwede nating, kumbaga, bigyan ito ng mas, kumbaga, classification na set aside natin yung taqwa at saka yung akhlaq. Kumbaga, para makapag-concentrate tayo kung paano natin i-enhance o yung i-educate actually yung ating sarili upang magkaroon ng magandang akhlaq. Dahil bakit? Kasi kung minsan parang unconsciously nagagamit na lang natin yung word na akhlaq na pagiging mabuting tao, hindi pagsisinungaling, magsalita ng maganda. Parang akala natin ganun lang. Hindi ba natin alam na ang pagpapabuti ng ating akhlaq ay pangangalaga sa ating ibadah? Ang sabi natin mga ulama, mga kapatid, ang taqwa na kung saan mostly nakukuha natin ito sa pagpaparami ng ibadah at pag-iwan sa mga haram, pwede itong sirain kung hindi maganda ang ating akhlaq. Pwedeng masira ito. Paano? Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siguro narinig na ninyo yung hadith tungkol sa tinanong ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung mga sahaba kung sino yung tunay na nalugi, di ba? Yung muflis. Narinig, sino nakarinig yung tungkol sa hadith na yon? Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sino yung muflis? Ang sabi ng muflis, yung walang-wala. Ano yung sabi ng mga sahaba? Yung siyang busog ang topic bahay nilo, no? Hindi. Isang ano, hindi. Yung backbiting, Ha? yung salita sa masama sa kanyang kapatid. Eh, isa yun. Marites yun, bro. So, nung tinanong ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung mga sahaba, atadruna manil muflis? Kilala ba ninyo o alam ninyo kung sino yung muflis? Ang muflis ay yung taong walang sangkayamanan. Kumbaga, commonly yun ang pumapasok sa ating isipan, dukha. Sabihin, kaya ang sabi ng mga sahaba, al-muflisu minna o fina, man la mahala lahu wala dirhama wala. O kama kala, radiyallahu anhum. Ang sabi ng mga sahaba, ang muflis, sila yung mga taong walang dirham, walang pera. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, al-muflis min ummati man ya'ti yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha ila akhir al-hadith. Sabi niya yung muflis, sabihin yung talagang walang-wala. Yung talagang walang-wala. Siya yung tao, pagdating sa Yawmul Qiyamah, meron siyang daladalang
salah. Marami siyang salah. Meron siyang siyam. Meron siyang pag-aayuno. Meron siyang zakah. Ibig sabihin, may mga ibadah siya. May mga ibadah siya. Pero ito yung danger, mga kapatid. وَيَأْتِ قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا. At sa kabila noon ay, ang dala-dala rin niya naman ay nilibak niya si fulan. Minura niya si fulan. Pinagbintangan niya ng hindi maganda si fulan. Alam natin, pwedeng kukunin ng taong nagawan mo ng kasalanan yung ibada mo. So baka mawala. Subhanallah. Kaya ganun ka-danger, mga kapatid. Kaya ganun ka-danger. Kaya subhanallah, ang isang mananampalataya, actually, dapat magiging balance siya. At actually, ito pa ang danger. Kapag ikaw ay nagkasala sa Allah subhanahu wa ta'ala, anytime, pwede kang humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, patatawarin ka niya, diba, sa araw at sa gabi. Pero kapag ikaw ay nagkasala sa kapwa mo, mahirap. Minsan, kahit alam mong nagkasala ka dahil sa pride mo, ayaw mo pang lumapit at aminin yung nagawa mong kasalanan. Allahul musta'an. Kaya, kinakailangan nating maintindihan na kung paano natin pinabubuti yung ating ibadah. Diba? Kasi, siyempre, yun talagang pinaka-goal natin eh. Yung to worship Allah subhanahu wa ta'ala ng mas maganda, paramin yung ating pagsasala, pagbabasa ng Quran. Kinakailangan ganon din naman dapat natin i-train o i-educate yung ating mga sarili tungkol sa pagpapabuti ng ating pag-uugali. Siyempre, hindi lang sa mamagitan ng pananalita. Kahit yung maling hinala, kinakailangan nating tanggalin yun. Kinakailangan natin tanggalin. Kaya yung karugtong pa ng hadith, mga kapatid, وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرِ. Maka yung qaim, ibig sabihin yung nagsala siya ng mahaba or nagsala siya ng tahajjud. Baka wala siyang makuha mula sa kanyang pagsasala, maliban lamang yung sahar. Yung ano ba yung sahar? Ha? Pagpupuyat. Di ba? Mamaya nagpuyat ka, hindi ka natulog sa 2 oras, nagtahajjud ka. Pero, yun, dahil sa, siyempre, ang explanation natin mga ulama, maaring, siyempre, hindi maganda yung kanyang intensyon. Yani, hindi niya ginawa yun alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagqiyamul layl siya para, siyempre, pakisama lang, para masabi na, Masya Allah, ay active. So, yun. So, yun yung, ulitin natin mga kapatid, yung pinaka-goal natin, siyempre, yung ma-attain natin yung ultimate taqwa sa Allah subhanahu wa ta'ala at magkaroon ng, pagbabago. Isa yung baguhin natin yung ating mga sarili. So, sa bawat madrasa, meron tayong mga alumni, kumbaga. Meron tayong mga khirij, may mga graduates tayo. Siyempre, ang pinaka first generation na nag-graduate sa madrasa ng Ramadan ay yung mga sahaba. Di ba? Mga sahaba. Yung generation ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nag-graduate sila. At usually, kung sino yung mga nauna sa atin, kung anong nagawa nila ng mga alumni, minsan sinusundan natin yan. Di ba? Kaya naman dito, sinong sinusundan natin? Sinong tinutularan natin? Mga sahaba. Kung paano sila nag-ayuno, kung paano nila pinangalagaan ang kanilang pag-aayuno. Di ba? Kung paano nila pinangalagaan ang kanilang pag-aayuno at kung paano nila minaximize yung kanilang oras sa paggawa ng ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siguro, kaya kung minsan nababanggit ng ating mga ulama, ang pag-aayuno, isang bagay na bakit tinatawag siya na madrasa, dahil meron siyang kakaibang tarbiya na tinuturo sa bawat Muslim.
Na kung minsan hindi natin ito nakikita sa ibang ibadah. Anong tarbiyah na yon? Yung muraqabatullah. Yung ibang Muslim na hindi nagdarasal, pagdating ng Ramadan, nag-aayuno yan. Di ba? Nag-aayuno yan. Siyempre, tatanungin mo kung bakit siya nag-aayuno? Siyempre, lillahi ta'ala. Kung sasabihin mo sa kanya, sige, mag-iftar ka, hindi. Siyempre, hindi yan papayag. Di ba? Natatakot siya sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabihin yun, yung tarbiyah na tinuturo ng Ramadan sa bawat Muslim. At napakarami. Siguro na-observe ninyo yan. Na-observe ninyo yan. Sa amin, sa Mindanao, personally, sinasabi ko sa inyo, subhanallah, siguro halos lahat ng mga tao, pagdating ng Ramadan, nag-aayuno lahat. Pero sa 5 times daily prayer, wala. At ang masaklap pa, sa 5 times daily prayer, hindi mo sila nakikita. Pero sa tarawih, nandoon. Allahul musta'an. Magandang sign na nagkaroon sila ng iqbal. Ibig sabihin, lumapit sila sa Allah sa time na yun. Pero hindi tama. Hindi tama. Kasi alam naman natin mga kapatid, ang pananampalataya natin ay hindi basta nagawa mo na ang isang bagay ay okay na. Di ba? Hindi basta nagawa mo ang isang bagay ay okay na yon. Yung good intention natin ay hindi sapat. Kaya yun yung kasama na sinabi natin kanina, yung dalawang bagay na ano ang nagkaroon ka ng magandang intensyon. Anong bagay na gagawin mo? Yung al-amal al-mashru'. Ibig sabihin, yung gawain na karapat dapat siyang gawin. Di ba? Ngayon, dumating yung buwan ng Ramadan, natutuwa tayo dahil mashallah maraming nag-aayuno. Marami rin nagtatarawih. Maganda yon, magandang, kumbaga, magandang sign. Pero may mali. Dapat sana, siyempre, ang una dapat na gawin ng isang mananampalataya, alam natin yan, as-salah. Ang pinakamahalagang rukun o arkan ng Islam pagkatapos ng shahadatain. Diba? Pagkatapos ng shahadatain. So, yun. So, yun, dahil yun sa madrasa ng Ramadan, natatarbiyan niya yung tao na magkaroon ng muraqabah. Ang ibig sabihin ng muraqabah ay yung nagiging conscious siya sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiging conscious siya na siya ay nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nag-aayuno siya. Yun nga lang, kinakailangan mag-aral para alam kung ano ang dapat na unahin. Kasi kung susundin mo lang yung hawa mo, yung kagustuhan ng sarili mo, sasambahin mo lang ang Allah subhanahu wa ta'ala kung kailan mo feel. O sasambahin mo lang ang Allah subhanahu wa ta'ala sa season na kagaya nito pagdating ng Ramadan. So yun. So sabi niya ang Ramadan ay madrasa. So sa madrasa may mga alituntunin yan. May mga alituntunin. At ang ating pag-aayuno ay may mga alituntunin yan. May mga alituntunin. At siguro, okay, hindi pa tapos yung Ramadan. Pero pag natapos na ang Ramadan, siguro kahit sino sa atin, ba si Sheikh Abdullah, bibilhin ko yung pinag-ayunuhan mo ng isang buwan ng 1 million. Hindi niya ibibigay yun. Kuminsan kasi mga kapatid, para alam lang natin, para makarelate lang tayo tungkol sa value ng isang bagay, kuminsan dapat i-connect natin yung value niya sa makamundo na yun ang pinaghihirapan natin. Di ba? Alam natin kung gaano kahirap na magtrabaho, araw-araw gigising ka, magjujuti, para lang sa, alhamdulillah, rizq min Allah, sa, halimbawa, 5,000, 6,000, 7,000, kahit magkano man yan. Ngayon, kahit sino sa atin, pagkatapos ng Ramadan, syempre, i-offer mo sa kanya ito 1 million, 2 million. Akin na yung pag-ayuno mo na. Hindi niya ibibigay yan. Sheikh Abdullah, hindi niya ibibigay yan. Ha? Hindi niya ibibigay yan.
Yun. So, ibig sabihin, subhanallah, napakahalaga. Napakahalaga. So, dahil, subhanallah, dahil napakahalaga ng pag-aayuno, hindi pwede, mga kapatid, na darating na lang yung Ramadan, hindi natin alam yung mga alintuntunin ng Ramadan. Di ba? Ang pinakamahalagang bagay na ginagawa, halimbawa sa trabaho, ang pinakamahalagang bagay na dapat mong iwasan, talagang dapat alamin mo yun. Mamaya, talsik ka. Di ba? Dapat kung anong bagay na alam mong gusto ng boss mo o ayaw ng boss mo, dapat yun ang alamin mo. Kapag ginawa mo yung gusto niya, okay ka. Pag hindi mo ginawa, baka mamaya matalsik ka. So, ganoon din yung pag-aayuno. Hindi pwedeng dumating yung Ramadan, hindi natin alam kung ano yung mga nakakapagwalang bisa sa ating pag-aayuno. Mamaya, nag-ayuno ka at dumating na lang yung iftar, pero sa araw na yun ay marami kang mga nagawa na nakakapag-validate ng ating pag-aayuno o ng iyong pag-aayuno. Di ba? Mga alituntunin ng pag-aayuno, napakahalaga. Kaya subhanallah, kung titingnan natin kung paano siya binigyan ng halaga ng mga nauna sa atin, mga kapatid, ang mga sahaba, 6 months pagkatapos ng Ramadan, hinihiling nila sa Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin yung kanilang pag-aayon. And 6 months bago mag-Ramadan, hinihiling nila sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana ay maabutan nila ang Ramadan. Sana ay maabutan nila ang Ramadan. Ya subhanallah, yung season na ito, kasi hindi pa natin din alam. Marami pang pwedeng mangyari sa 5 siguro, hindi ko alam kung ilang araw pa. Sa 6 days, sa 5 days, marami pang pwedeng mangyari sa atin. Di ba? Maaring may mauna at hindi niya maabutan ang Ramadan. At napakarami. Kung minsan bukas na ang Ramadan, mamaya, may makabasa kasi ngayon, napakalakas ng balita ng social media, makita ka namatay si ganito, hindi na naabutan. So paano yung 5 days? Tagal yun, maraming pwedeng mangyari. Kahilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na, kumbaga, maabutan natin ang Ramadan at siyempre makapag-ibada tayo, ma-maximize natin yung ibada natin sa Ramadan. So ganun yung mga sahaba, mga kapatid, 6 months bago ang Ramadan ay hinihiling na nila sa Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay maabutan nila yung Ramadan. Nang sa ganun ay makapag-ibada sila ng husto at makuha nila yung pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mag-ayuno ka lang. Actually, ito pa ang, kasi subhanallah, yung rahma. Although, siyempre, dapat magtarawi tayong lahat. Kasi, ang sabi ng ating mga ulama, subhanallah, kapag pinangalagaan mo lang yung salatul isha na jama'a, salatul fajr na jama'a, subhanallah, yung rahma ng Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba lahu qiyamul layla. Man sallal isha'a fi jama'atin wal fajr fi jama'atin kutiba lahu qiyamul layla. Isusulat sa kanya niya qiyamul layl. Yun na lang. Di ba? Yun na lang. Paano pa kapag ikaw ay nagtarawih, nagtahajjud, di ba? Nagqiyamul layl. Subhanallah. Rahma yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. At siguro nabanggit niya ng Sheikh Abdullah tungkol sa mga pinapalaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Gabi-gabi yun. Gabi-gabi. Gabi-gabi maraming pinapalaya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa impyerno na mga alipin niya. Na mga alipin niya. Kaya, subhanallah, kung alam lang natin yung kahalagahan at yung, kumbaga, yung biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin na naabutan niya lang yung Ramadan. Yung maabutan mo lang ang Ramadan ay napakalaking biyaya na yun. Napakalaking biyaya na yun. Kaya kinakailangan nating paghandaan. Kasi siyempre school, kung excited ka sa pag-aaral mo, pinaghahandaan mo yan. Diba? Pinaghahandaan mo yan. Ngayon, anong mga bagay na gagawin mo kapag ikaw ay mag-aral dito sa Ramadan? Siyempre, yung pag-aayuno, alam natin, siguro nabanggit na ni Sheikh Abdullah, yung gantimpala ng pag-aayuno. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man ang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan na may pananampalataya o may paniniwala na yun ay inobliga sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala at
siya ay nagnanais, naglalayon na bibigyan siya ng gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pangalawa, al-qiyam, yung qiyamul layl. Di ba? Yung salatut tarawih. So, i-maximize natin yun. Pangatlo, qiraatul Quran. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. Di ba? At sunna na yun ng mga awwalun, ng mga nauna, na pinaparami nila ang pagbabasa ng Quran. Kung ikaw ay nagbabasa ng Quran sa isang araw during hindi Ramadan, ng sabihin natin 2 pages, 3 pages, ngayon dagdagan mo sa buwan ng Ramadan. Ano pa? Luzumul masajid. Luzumul masajid. Ibig sabihin yung pananatili sa masjid. Siguro may mga trabaho tayo at hindi natin kayang magstay ng mahabang oras sa masjid. Pero maglaan tayo ng oras na mag-stay sa masjid. Either before salah, after salah, mag-stay tayo. Dahil ang nabanggit sa hadith, ang murabata na tinatawag, yung pakikibaka, ang pamamalagi sa masjid ay matatawag yun na pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma zalul abdu fi salatin man tadhar salah. At ang alipin ay nasa pagdarasal habang siya ay naghihintay ng pagdarasal. So ang mga sahaba, kaya bakit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba sila ay nag-i'tikaf dahil sa pamamalagi nila sa masjid. At ang punto, subhanallah, ang sabi natin mga ulama, bakit nga ba pinipilit ng halimbawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng mga sahabat at nauna, at bakit inutos sa atin na mag-stay sa masjid? Dahil ito ay magandang paraan upang maprotektahan ang ating pag-aayuno. Yun ang pinakamalaking sabab. Yun ang pinakamalaking reason kung bakit nag-i-stay tayo sa masjid. Ibig sabihin, kumbaga, nababawasan yung posibilidad na ikaw ay makapagsinungaling sa kapwa mo. Mababawasan na ikaw makapagsalita ng hindi maganda. Mababawasan yung posibilidad na ikaw ay makakita ng haram kapag ikaw ay nasa masjid. Kasi normally kapag nasa masjid ka, kung hindi ka magbasa ng Quran, magzikir ka, or kung magpahinga man, medyo wala ka naman sigurong, although may mga gumagawa, pero ibig sabihin yun ay medyo taliwas na talaga na nasa masjid, naglalaro, di ba? Pero ang punto ng sabi natin mga ulama, kung bakit luzumul masajid, kung bakit nagkakaroon ng i'tikaf, dahil sa pagprotekta yun sa pag-aayuno. Ano pa? Kathratus sadaqah, yung pagpaparami ng sadaqah. Maging ito ay wajib, yung zakah na binibigay natin, o yung sadaqah. At ang riwaya, naiulat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan ajwadun nas. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siya ang mapagbigay na tao. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. At siya ay mas mapagbigay pa sa buwan ng Ramadan. Ano pa? It'amut ta'am. Yung mga nabanggit natin, yun ang top priority na check natin yun. Kasama sa ating, insyaAllah, program or to-do list sa buwan ng Ramadan. It'amut ta'am. Yung pagpakain. Di ba? Magpa-iftar ka o magpakain ka. Dahil sa pagpapakain mo, pagpapa-iftar mo, ay makakuha ka ng another na gantimpala. Di ba? Halimbawa, Sheikh Abdullah, kung ipapa-iftar niya ako ng buong Ramadan, 30 days, makukuha niya yung gantimpala. Pero, hindi rin naman mababawasan yung gantimpala ko. Biruin mo, kapag pina-iftar mo ang isang tao, 2 tao, di ba? Subhanallah. Hifdhul lisan. Ibig sabihin yung pangangalaga, yun na nga sa dila. So yun. At yun mga kapatid, siguro ay dumating na yung oras ng pagdarasal. Ito ay mudarasa at mudhakara. Kumbaga, i-remind lang natin. Itong mga actually, narinig na natin ito dati o narinig na natin ito ngayon. Pero ang tao ay kinakailangan niyang paulit-ulit. Ganun naman talaga. Ang ating mga ginagawa mga kapatid ay paulit-ulit.
Dahil ang punto doon ay kung paano tayo maging matatag, kung paano tayo maging consistent sa ating ginagawa. Ang pagsasala natin paulit-ulit. Diba? 5 times a day. Ganun parati. Yung binabasa natin sa sala paulit-ulit, yung Fatiha, paulit-ulit natin ginagawa yun. Diba? Dahil ang punto ay wala naman talaga tayong gustong abutin na bagay. Ang punto ay para mapanatili lang natin yung sarili natin sa landas na matuwid. At darating sa atin yung kamatayan na nandoon tayo sa matuwid na landas. Kahit kakaunti o maliit na bagay lang yan, as long as ginagawa mo yun ng consistent, ay biidnillahi ta'ala ay mas mainam yun kaysa sa ginawa mo sa isang araw na napakalaki, pero bukas wala naman. Bukas makawala, wala naman. O hanggang sa tuluyan mo nang iniwan. Sa yun. Kaya hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na siyempre paabutin sa atin yung buwan ng Ramadan at hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo ng tawfiq upang makapag-ibada ng marami at siyempre ma-improve yung takwa natin, ma-improve yung ibada natin sa Allah, yung pagdarasal natin lalong-lalo na, di ba? Yung siyempre, yung muamala natin, yung pakikitungo natin sa ating kapwa, yung ating pag-uugali, hindi huli ang lahat. Hanggat hindi pa dumarating si kamatayan, hindi huli ang lahat na maraming tayong kailangan baguhin sa ating sarili. Kahit ikaw ay 70, 65, kahit ilang taong ka pa, sabihin, ang pagbabago tungo sa kabutihan ay ini-encourage yan ng Islam. Ini-encourage yan ng Islam. Wallahu a'lam. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك.